Hello everyone, welcome back to my channel, Ramir Boulder. Rappler investigates BP Sara's campaign donor is Dabao's top flood control contractor. Ito po ang report ng Rappler. Ito po. Investigasyon ng Rappler, nalaman namin na ang campaign donor ni Vice President Sara Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects contracts sa buong Davao Region. Si Glenn Escandor ang nakakuha daw di umano ng contract sa buong region ng Davao City, ay ng Davao. Kasama na yung Davao City. Ito po si Glenn Escandor of Genesis Construction. Patuloy po natin. Mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Ang Escandor Both sa amount ng contract, pinakamarami daw ito. Who's who? The top campaign donors of Sara Duterte Lakas CMD is Glenn Escandor. Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 milyon sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Pag-aari ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Base po yan sa data na Take note po ha, amounting to 2.9 billion pesos contract. nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Base po sa 35 flood control project ay makikita sa Davao City. bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25% ng total ng flood control project sa buong Davao City, ang teritoryo ng mga Duterte. Ibig Siguro may connection ito sa pagre-resign ni Mayor Magalong, kasi nga alam naman natin na maka-Duterte rin si Mayor Magalong. Nalaman niya na marami palang flood control project sa Davao City na ang contractor ay si Glenn Escandor na Genesis Construction. Ito, sabihin, interesting. 1 in 4 flood control projects sa city ay napunta sa kaibigan ng mga Duterte. Ako si Aha. Jairo Boliedo, ang reporter sa likod ng investigasyon na ito. Mm. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin inimbestigahan si Escandor at ang iba pa naming mga finding. Katulad po ng CLTG Builders at Alfrego na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo, matunog din po sa Davao City ang Genesis 88. Sobrang close kasi ng mga Escandor sa mga Duterte. Sobrang close daw ng mga Escandor sa mga Duterte. Ha? Ito na po. Lumalabas na po ang mga katotohanan. Mga Escandor din po ang may-ari ng SDevco, ng Mandaya Hotel, pati ng Matina Enclaves. Una ko Oh, pong tiningnan ang website ng Sumbong sa Pangulo at kinuha ko po lahat ng contractors sa buong Davao Region. Pagkalinis po ng database ay gumamit po ako ng command sa sheets na tinatawag na pivot table. Mas madali po kasi nitong bilangin yung mga amount o yung mga numbers na gusto mong tingnan sa database mo. And voila! Genesis 88 nga po yung pinakamaraming contracts sa buong Davao Region. tingnan niyo po yung data. Oh. Genesis Construction. Ang pinakamahaba, sila ang nakakuha ng pinakamaraming contract na flood control project sa Davao City. Di po ako nakontento lang sa flood control projects. Chinek ko rin po lahat ng DPWH contracts ng Genesis 88 na available sa DPWH website. Base sa bilang namin, nasa 6.8 billion pesos na ang nakuha ng Genesis 88. 6.8 billion pesos ang nakuha ng Genesis 88. Ha? Na pagmamay-ari rin ni Glenn Escandor. Mula sa mga DPWH contracts. Mula nang maitayo ang kumpanya nitong 2018
hanggang sa kasalukuyan. After the contract, Biro mo, 2018 lang na itayo yung company, nagkamal na ng napakalaking halaga ng salapi. ang susunod na kailangan naming i-prove ay kung si Escandor ba talaga ang may-ari ng Genesis 88. I and my sources know for a fact, pero para sure tayo ay sumangguni tayo sa Securities and Yan. Exchange Commission Diyan mo makikita ang lahat ng mga nakarehistrong company sa Securities and Exchange Commission. Dito nila pinaparehistro ang kanilang company. Nakuha ko po ang General Information Sheet ng kumpanya mula sa SEC at napatunayan na si Escandor nga po ang CEO ng firm. Officials din po ang mga kaanak niya, kabilang ang asawa niya at mga anak. Kasi po, kung sa DPWH website ka lang titingin, hindi mo makikita ang pangalan ni Escandor sa Genesis 88. Kasi po, isang Saturnino Bentulan ang authorized managing officer ng Genesis 88 na nakikipag-transact on behalf of Genesis 88 with the DPWH. Kaya kailangan mo talaga ng tulong ng SEC. O, may contracts na tayo and mga amounts, tapos na-prove na rin natin na mga Escandor nga ang may-ari. Ang pinaka-crucial na element ngayon ay yung ties ng mga Duterte sa Escandor. Marami namang available na secondary sources online, pero iba pa rin talaga ang weight ng first-hand sources. Nakakuha ako ng not one but 3 sources na nag-confirm na close nga ang mga Dutertes at mga Escandor. Yung isa sa mga sources ko ay talagang galing sa inner circle ni Escandor noon, kaya talagang may credibility talaga siya na magsalita tungkol dito. Yung dalawang sources naman ay familiar din sa mga affairs ng Dutertes at Escandors. By the way, hindi po namin nire-reveal ang sources para po sa privacy and security nila. Isa pa, mayroon pong SOTO law or shield law na pumoprotekta sa aming mga journalists para hindi namin i-reveal ang identity ng mga news sources namin. In the spirit of fairness, syempre hiningan po natin ng panig ang mga Escandor at mga Dutertes. Si Representative Pulong Duterte, nag-reply po siya pero wala pa pong reply from the Escandor and Vice President Sara Duterte. Ano ang reply niya? I have yet to see nor hear about your story involving Genesis 88 construction, and because of that, I cannot comment about it. Yun po yung kasagutan ni Pulong Duterte sa tanong ng reporter ng Rappler. Duterte. We report about these things kasi po pera ng bayan ang pinag-uusapan at ginagastos para sa mga proyektong ito. More importantly, dapat nakikita ng taong bayan ang big picture sa investigasyon ng mga flood control projects na ito. Kasama po dyan ang relasyon ng mga politiko sa mga contractors, katulad na lang ng mga Escandors sa mga Duterte. Iniiwasan po kasi ng ating batas na magkaroon ng advantage ang mga businessman at mga contractors just because may koneksyon sila o nagpondo sila ng kampanya ng isang politiko. Bawal din, ayon sa batas, na magkaroon ng koneksyon ang mga politiko. Ibawal pala sa batas natin yun eh. Bakit nagkakaganon? Bakit may mga special relation ang kontraktor at mga politiko? Ano ba ang ano ba talaga ang nangyayari sa atin sa ating bansa? Bawal sa batas natin, pero hito sila, may mga special na relasyon. Mga kontraktor na may relasyon sa kandidato. Donor nung kampanya, pero bawal. Ang gulo, di ba? Kaya may connivance. Kaya tayo nagkakaganito eh. Puro anomalya na lang ang ating ang mga laman ng balita. Puro anomaly sa proyekto ng gobyerno. E paano? Kontraktor, donor ng politiko. Ito. Sa government Oh, contracts, direkta man o hindi. Please sign oh. up sa Rappler Plus para mabasa po ang buong investigative report at masuportahan ang aming investigative efforts. Ayan na po. Napanood po ninyo ang kabuuan ng report ng Rappler.
Ano po ang inyong comment? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Marami pong salamat sa inyo.